nakikita po ba yung screen natin? Yes, sir. Visible. Okay, saglit lang. Okay, so ang first equipment po na i-discuss natin ngayon is the induction cooker. Okay, so ito po yung kapalit ng open burner natin, no? So pwede po na karamihan po sa inyo ay existing nang gumagamit ng induction cooker natin at yung iba naman po is parang nagpe-prepare pa lang dun sa pagdating ng bagong equipment po natin, no, na induction cooker. So para po dun sa uh, nagpe-prepare pa lang, no? Nagpe-prepare pa lang ng equipment na paparating sa kanila. So may paalala po ako sa inyo and including na po dito yung existing, no? So ang equipment po natin, meron pong dalawang model. So kung makikita niyo po yung screen natin, so we have two burner, no? Kung ikukumpara natin yan doon sa open top natin, so we have the two burner. So ang model po niyan, ito po yung tinatawag nating two hub. Okay? So pagka bago po yung store, so normally ang nire-request po niyan is ganyang model o yung 2 hub natin. But the pre-existed store na po, ang in-order naman po nila is yung single lang o yung tinatawag nating 1 hub. So ano po ba yung importante dito, lalong-lalo na po dun sa may mga equipment na paparating or mga store na magre-renovate at sigurado pong gagamit ng induction cooker natin. Please consider po yung tinatawag po nating amperahe o yung pong lakas ng equipment natin o yung dapat abang na breaker na kailangan po doon sa equipment natin. So kung titingnan niyo po yung requirement doon sa baba, so makikita po natin na ang ating induction per hub po ay meron pong power consumption na 3,500 watts o yung tinatawag po nating peak niya, yung max peak niya. So saan po yung tinatawag nating max peak? Yung max peak po, yan po yung pagkasinet natin sa 20 or either sa 100, yun po yung pinaka-maximum na consumption ng equipment po natin. Okay? Then pagdating naman po sa requirement po ng breaker na kailangan po natin, so ang kailangan pong i-prepare ay 20 amps po individually dun sa equipment po natin. Pag sinabi pong individual, kasi katulad po nito, no, isang unit po yan kasi isang buo lang siya. Pero yung isang unit po ay dalawa po na induction. So kailangan po may breaker po intended para dun sa left unit at meron pong breaker na intended naman po para dun sa kanan. Okay, so dapat po may abang sa likod dyan na 20 amps na breaker. Okay? Ngayon, pagdating po dito sa tinatawag nating electrical requirements, so may pakiusap po kami sa inyo na hindi po pwede at hindi po namin ina-allowed ang paggamit po ng extension cord sa equipment. Ayan, kaya po merong provided na breaker for each equipment is para po ito doon sa tinatawag natin na safety ng equipment, which is yun naman po yung pinaka-importante habang ginagamit natin yung equipment, no? Although gagana po ang equipment pagka sinaksak natin sa extension cord, pero hindi po yan yung standard way o yung safety process ng paggamit niya. Okay po? So, paalala, kailangan po habang ginagamit natin na equipment, ikinukonsider po natin yung safety ng gumagamit. Lalong-lalo po ng mga bata po, no? Yung mga associate natin dyan sa kusina. Okay? Then, wait, meron akong nakalimutan na ipakita. So, I think naka-ano po yata, naka-hide. So, saglit lang i-unhide ko lang. Yes, naka-hide nga siya. Sorry. So, i-unhide ko lang siya. Tapos, pakita ko ito. Ayan. So, ito po yung sample ng breaker na nakakabit po dun sa likod ng induction natin. So, commonly, malapit po ito dun sa ating exhaust, no? Yan, nakalagay po dyan yung panel board o yung breaker po natin. So kung makikita nyo po, yung breaker po natin, meron po nakalagay na numero o number dun sa tinatawag po natin na housing o yung RCCB natin, no, breaker. So nakalagay po dyan na ang amperahe po ng breaker na nakalagay sa loob ay 32 amps. No? So dalawa po yung breaker natin, isa sa left at saka isa sa right. So ibig sabihin, para po yan dun sa 2 hub natin na equipment. Pero meron pong kaunting kailangang itama, no? Kasi yung pagbabasehan po natin yung breaker, nakalagay po dito na 32 amps, no? So balikan po natin yung slide number 2 natin. Ito yung slide number 2 natin. Na nakalagay po rito na yung amperahe po dapat na equipment ay dapat 20 amps lang. Ayan po, oh, di ba? So ibig sabihin, yung abang po na breaker para po dun sa equipment po natin o yung inilagay o yung nailagay ay hindi po akma para dun sa equipment.
hindi po pwedeng sobrang taas kasi may effect po yan doon sa equipment po natin. Ano po yung possible na effect? So pwede po yan na yung breaker, yung equipment po natin, just in case na magkaroon po ng tinatawag na short circuit, no? Hindi po magti-trip or hindi po bababa yung breaker natin kasi masyado po mataas yung amperahe. Okay, for safety pa rin po yun ng mga gumagamit, ng mga bata, no? Just in case na magkaroon ng short circuit doon sa equipment, since yung allowable ampere natin per equipment o per hub is 20 amps lang, so mabilis po yung magti-trigger. So yun po yung importante, no? Kaya po dun sa mga store na merong induction at magkakaroon pa lang po ng induction, ay pakisuyo po pagkatapos po ng ating discussion, pakisilip po kung tama po ba yung nakasulat na number dun po sa requirement ng equipment natin, which is maximum lang po ng 20 amps per hub. Okay, ngayon ang tanong, lalabas ang tanong dyan. Ano po yung gagawin namin kung sakali po na yung aming pong breaker ay mas mataas sa 20 amps? For example, 32, either somehow may 40 pa yan, ano? Kailangan pong kontakin po natin ang ating mga ang ating engineering department, which is the NDG, no, para po ma-correct po as early as possible yung breaker at makabitan po ng tamang amperahe. So yun po yung importante at kailangan po i-consider palagi sa paggamit po ng induction, no? Okay. Additional info po, no, hindi po ito kasama sa training natin pero may nakita po kasi ako na taga Visayas at Mindanao, then somehow nung nagkaroon po kami ng training sa Cebu at saka sa Davao, marami pong nababanggit na sir, paano kung ang aming area o yung location namin ay madalas nagpa-fluctuate yung kuryente, no? Yun yung madalas na concern, no? So pag hindi po stable yung kuryente natin, so magkakaroon po tayo ng konting problema sa equipment. So konti lang naman. So balikan po natin yung unang slide, padalawang slide. So ito po 'yan. Okay. So kung mapapansin niyo po, yung voltahe sa baba po ng power consumption, so may nakalagay po dito na 208 to 200 volts, no? So ang ibig sabihin po niyan, ang tolerable na kuryente na kaya ng ating induction ay hanggang 208. Okay, yun po yung pinakamababa at ang pinakamataas po ay 240. No? So, kung bumababa po yan, o mas mababa, halimbawa nagto-200 yung kuryente sa inyo or nagwa 190, so yun po yung hindi maganda o unhealthy po yung pagdating sa equipment natin. Most probably magkakaroon po ng early breakdown yung mga internal component yun, like the CPU, like the motherboard, yan. So yan po yung possible na may encounter natin problema. At makikita nyo po sa screen yung mga error niyan. Pag minsan makikita kayo ng E5, E6, something like that. So yun po yung mga indication, no? So allowed ba na lagyan po ito ng ABR? So kung with regards po sa ABR, so we can ask the RS department, no? Kung ano po yung requirement o kung talagang kailangan, so ano po yung pinaka-maximum na pwede po nating ilagay sa equipment, no? So para po yan doon sa mga area na pangalan nito na nagbababa taas po yung kuryente, no? Ayan. Okay? Sige po, diretso po tayo. So punta po tayo doon sa operating procedure, no? So sa operating procedure po na equipment natin, so ito po yung okay. Sige. So, base po. Sige po. Sige, sir. Ano natin to? Call natin to mamaya. Okay? Sige. Pagdating po dun sa operating procedure ng equipment po natin, this is the step-by-step based procedure, no, sa paggamit po ng equipment natin. So, number one, no, so yan naman po ay napakasimple at alam ko naman po na ito yung ginagamit na equipment na paggamit na ganyan. So, syempre, ito turn on mo muna yung breaker switch. Then, maglalagay tayo ng raw material to be cooked, no, yung mga kailangan na lutuin sa equipment po natin o sa induction natin. So ilalagay po muna yung raw material dun sa stock pad, no. So kumbaga wala po siya doon directly sa induction natin, but somehow baligtad po yan eh. Yung number 1, ang kasunod po niya number 3. Carefully place the induction pad top plate of induction cooker, then saka maglalagay ng raw materials to be cooked, no. So hindi po dapat nauuna yung pag-transfer ng induction pot dun sa induction cooker bago maglagay ng produkto. Kasi una, meron pong load yan. No, habang naglalagay ka, may pwersa po yan, may bigat,
no, no, pwede po makadagdag doon sa weight, no, nung habang ginagawa mo yung proseso. And number two is yung safety nung mismong gumagamit or nagpi-prepare o yung associate natin, ano. Kasi po ganito yung realidad. Pagka pinatong na yan o either nauna yung number 3 sa number 2, no, pwede kasing accidentally na maon ng bata yung power switch. Okay, so pag na-on ng bata yung power switch, kasi commonly, ang nangyayari, punta muna tayo sa sunod na slide, is, ang procedure pag nagluluto is, pag nailagay mo na yung product doon sa stock pot, then magsisimula ka na magluto, you need to on the equipment and press the adjustment button para mailagay mo doon sa required temperature. For example, 100. So 100. Then after the cooking process, the next step, it should be turn off the equipment by pressing the power off. So ito po yung bigyan po natin ng kaunting importansya itong procedure na to, itong number 5 at saka number 6, no? So pakisuyo po na pagkatapos po magluto, make it sure po na ibababa nyo muna sa 0, okay, yung temperature bago nyo po i-off yung power switch. Okay, for safety po nung gumagamit yan. Bakit? Balik po tayo dun sa previous slide, no? So kung halimbawa po nagpi-prepare pa lang yung bata dun sa ng material to be cooked at nakapatong na sa induction yun, then accidentally ma-on niya yung induction pot, kung ano yung huling setting na ginamit mo, okay, kung ano yung huling setting na ginamit mo dun sa previous cooking mo, no? So yun yung mag-a-appear directly pag inon mo yung power switch. Okay, kumbaga sa madaling salita, hindi pa ready na magluluto pero pag na-on mo siya, so automatic naka 100% na yon. So nagpe-prepare ka pa lang ng material. So pwede magkaroon ng aksidente. Kaya nga ang recommendation dito ni RS, kung titingnan natin yung step by step, this is the safety process, no? So kung sakali man na aksidenteng ma-on ng bata yung stock pa o yung unit natin, nakapatong na siya. So wala magiging problema because nasa cooking process na tayo. Okay? So, paalala lang po, kailangan po uli na i-down or i-select po sa 0 position yung ating setting bago po tayo mag-off ng controller after po ng cooking process. So, yan po. Okay, pasuyo po ha, huwag kakalimutan. Importante po ito kasi importante po sa amin ang kaligtasan ninyo habang ginagamit nyo po ang equipment ni Middle B. So, ayan po. Okay? Then, carefully remove the pot. And don't forget to wipe the ceramic glass plate with damp cloth every cooking process, no, para matanggal po yung pagkakaroon ng dumi dun sa ceramic glass natin. Ayan. So yung ceramic glass po natin, meron po yung sealant sa gilid, no? So may sealant po yan. So paki-monitor din po yung sealant natin, ano? So ang ginagamit po nating sealant dyan is high temperature food grade sealant. Yun po yung nakalagay dyan, no? So medyo no? High temperature food grade sealant po ang nakalagay po dyan na sealant. So pangmatagalan po yan sa madalit salita. Pero syempre every now and then, everyday nililinis natin yan, so pwedeng maging cause ng pag-deteriorate ng sealant dyan, no? Kaya po pagka nakita natin tanggal na, so call po natin ang attention ng Middle B para malagyan po ng sealant. Kasi pag napabayaan or nakalimutan na natin na na-deteriorated na yung sealant, pwede kasi na habang nagluluto ka, matapunan niya ng sauce. So pwedeng pumasok yung sauce, yung tubig, yung moisture dun sa loob ng component natin at maging cause ng pagkasira ng internal component like the CPU and the control board. So, ganun po siya ka-importante, no? Pasuyo po. Okay? The next po sa cleaning ng equipment po natin. So, ang pag-clean po ng equipment, syempre, kailangan po safety first, no? Huwag kayong maglilinis ng equipment na nakasaksak or naka-on yung breaker. Huwag kayong maglilinis na naka-on yung power switch. So, safety po, no? Isa lang po kayo. Wala po kayong kaparehas. Unique po kayo. Kaya bawat galaw, siguraduhin po natin ang kaligtasan natin. Okay? So, turn off the power switch. Kailangan po naka-off yung breaker. And then, lilinisan po natin yung external component na equipment gamit po ang basahan. So, hindi naman po ganun kahirap maglinis yan kasi napakaliit lang po ng unit natin. Ano? Okay? And
isa po na kailangan po natin i-consider sa paglilinis po ng induction natin ay yung po tinatawag natin na yung filter. Ayan. So, hindi ko po alam kung nakita nyo na po ito, natanggal nyo na ba to, or alam po natin na meron pong filter doon po sa ilalim ng equipment. So, ipapakita ko po sa inyo yung picture, no? Ayan. So, ito po yung filter o yung tinatawag po natin grease filter doon sa ilalim ng induction. Ayan. So, mamaya po, pagkatapos ng ating discussion, so pwede nyo pong silipin yung induction natin. Baka naman mamaya wala na pong grease filter yan, ano? Either accumulated na yung dirt and moisture dun sa loob ng, sa filter itself, na pwede maging cause ng error o yung pagkasira or pagka-breakdown ng induction natin. So may filter po yan, ang gagawin po natin pagtatanggalin, slide out lang po. Then, pwede nyo na pong linisin yan manually sa running water o pwede rin naman po yan na isa lang natin sa dishwashing machine ba yung tawag doon. So, pwede rin po. And don't forget na bago ilagay yung ating grease filter doon sa equipment, make sure po na wala po siyang basa, hindi po siya basa or wala po moisture. O make sure po na dry yung ating filter grease. Okay, so question, gaano ba kalimit dapat nililinis yung ating grease filter? No? Siyempre, yun ang tanong natin. Baka naman mamaya, araw-araw pala. So, hindi po. Ang paglilinis po ng grease filter, recommended po namin yan ay isang beses lang sa loob ng isang linggo. Okay? Mas maganda na po yung maiwasan natin yung accumulation ng dirt kesa po mag-build up siya. Kasi pag nag-build up po yan, ang unang maapektuhan dyan is yung performance ng equipment. So, pag naapektuhan yung performance ng equipment, so, maapektuhan din po yung sales natin kasi tatagal yung serving time natin sa customer kasi mabagal yung efficiency ng equipment. Okay? So, once a week, dapat po ang paglilinis ng filter. Running water po, pwede po yan. Okay? Kasi kung hindi po natin malilinis yan, pupunta po tayo dun sa error na makikita nyo po dun sa display natin. So, E4. Ayan po. Nakikita nyo sa display po natin. Nakikita nyo E4. Ayan. So, yan po yung error na makikita nyo dun sa screen ng induction natin pagka po nag-overheat or hindi na po siya nakakahigop ng hangin or balado na po yung filter natin. So, ayan po. Okay, nakalagay po dyan. So, yung pag-turn up ng approximately 5 minutes, that is a temporary solution. So, wag na nating intayin na pumunta tayo dun sa pag-turn up ng approximately 5 minutes kasi hindi naman mangyayari ang E4 error kung malinis ang ating filter. Okay po? So, yan. So, para sabi nga nila, prevention is better than cure. Ayan. So, E4 po. Error. And yung isa pa po na error na makikita po natin sa induction natin is yung tinatawag po nating PAN. So I think nakikita nyo na po ito. Nakikita na ng mga bata to pagka ginagamit nila yung induction. So ang ibig pong sabihin yan is naka-on yung equipment pero wala pong nakasalang na stock pot. O, yun po yung possible reason kung bakit. No? Ang padalawa is may nakasalang na pot pero deform po yung ilalim. So, hindi po makapag-transfer directly ng init yung induction natin dun sa pot kasi po na-determine niya na hindi po pantay yung ating pot na nakalagay. Okay?